Okay, good morning guys at once again welcome ulit sa ating channel Pandoy Small World at nandito ulit tayo sa ating pagkokongkreto ng SLEX TR4 at tayo ngayon ay nasa medyo makulimlim na panahon. Sa mga ganitong makulimlim na panahon guys, ang nagiging problema natin sa binubuhusan ay kung magkaroon ng biglaang pag-ulan. Ngayon, paano ba natin tinatakpan kung bigla ang umulan? 'Di ba? Pagka inabot ng ulan yung ating buhos, lalo na kung patigas na at yung patak, medyo malalaki or naagusan yan, ang nangyayari, natatangay yung pinaka-semento at nagiging buhangin na rin yung pang-ibabaw, nawawas out. Was out ang term ng mga ating mga kaibigan dito. So paano ba natin tatakpan para hindi siya mawas out? Kalimitan pag nadaluyan yung mga press pa lang, bagong guhit ng walis, pag na daluyan ng tubig ay sayang yan. Katulad nito guys, patigas na. Ito guys yung nasa critical na kalagayan kapag naulan. Bagong walis siya, kasalukuyan siyang nagsisitel, patigas na siya, pero pagka inabutan ng ulan may masisira pa rin ito, mawawas out. Paano ba yung gagawin nating pagtakip? Kasi pagka ito nadaluyan ng ulan, tubig, matatangay pa rin yan. Or yung directly na patak ng ulan, kaya niyang sirain yung mga walis na yan. Kung ito ay talagang nagbabadya na yung ulan, dapat matakpan. Pero paano? Marami nang sumubok guys ng pagtatakip. Mayroon yung nilagyan ng frame, mataas dito sa kabila, mababa dun sa kabila para matakpan, pero hindi pa rin. Kasi ang doon, ang hindi maganda doon, yung may mga ulan na may kasamang hangin. So tinatangay. Binubuhat nila o inahawakan nila yung pinakatubo. Pero meron siyang paraan na talagang medyo nakakatulong. Pero nakakatulong para hindi mawas out. May madami man, pero hindi ganun karami na yung pinapabayaan na lang natin. Pati yung mga hindi nawalis, pwede nating takpan yon nang hindi gumuguho. Lalo ito, double lane, magkaiba yung klebe. Yung patak ng ulan dito sa kabila, dito, pag ganon, dito sa kabila, pag ganon. Yan kapag yung may mga instances din na pang re-repair mo lang ay simento, bubudbor mo i-re-replot. Later on, kung hindi kumapit yung simento, scaling ang mangyayari. At yun ang nakikita nating nagiging problema kapag inabot na ng ulan. So kailangan talaga yung magandang pagtatakip na hanggat maaari hindi madaluyan ng tubig, mapatakan ng ulan yung ating pagkokongkreto, dahil kung hindi ay talagang mamroblema tayo. So guys, tignan natin kung ano ba talagang magandang pantakip at maiwasan yung magastos na pagre-repair or pagka-reject ng ating trabaho. Kapag ganito kasi guys na makulimlim ang panahon at nagbubuhos, at kailangan nakapaghanda tayo ng ating pantatakip. Ang ulan kasi sa isang lugar ay minsan may kasamang hangin yan guys. Pag yung hangin na yon, kaya niyang ilipad. Nangyayari lalo sa mga open katulad nitong kinalalagyan namin. So hindi rin umobra, or minsan nagkakaroon ng maraming tubig yon. Yung tubig na yon pupundo dun sa ibabaw hanggang sa biglang bubuhos, babasa pa rin. So ano ba yung mag-iinam na gagawin o gawing pantakip? Okay guys, dahil nga tagulan at hindi natin alam kung kailan papatak, bigla-bigla lang yan, katulad ngayon makulimlim. At yung sinabi ko nga kung paano tamang pagtatakip nang hindi na i-erase or hindi na isasakripisyo yung guhit na hindi magiging maanod yung kanyang konkreto. At wala tayong makita guys na luna rito na pinantatakip. So ngayon lang gumawa tayo ng parang tutularan sa ating pagtatakip. Ito guys, consider natin na itong
kahoy na yan ay yung natapos na natin na konkreto, nawalisan na at siguro ongoing curing na yan, patigas na. At consider na natin na ito yung ating pantatakip. Gaano man kahaba yan guys, kung paano na yan, pwede na natakip yan na hindi nagagasgas, hindi na tutuna yung kanyang walis man kung nawalisan man yan sa ganitong paraan. So pakita natin. Okay, pakita nyo mga kaibigan. O yan, paikot lang natin na ganyan. Paikot natin. Yan, no. So, kung pinaikot natin na ganyan, hindi yan na magagasgas kasi kung ano yung dinapuan nung pang takip natin yun. Ngayon, lalagyan natin ngayon ng mga pabigat dito kasi ang kinakatakot natin minsan yung mga ulan merong dalang hangin at pag yung hangin na yun ay sumilong, pwede niyang ilipad yan. Kaya dito sa mga gilid lalagyan natin ng mga pabigat. So yung halimbawa kinapos na yon, pwede ka rin ulit magpatong dito sa ibabaw niyan. Ganoon din ang procedure natin, papaikutin lang natin. Kasi ang nangyayari ngayon, ang ginagawa, maraming tao yung humahawak dito sa dulo-dulo. Tapos, binubuhat nila. Pero dito, kahit na 2 tao lang, kaya nilang magtakip ng kahit na gaanong kahaba man. Pwede rin natin takpan yung mga hindi pa nawalis. Halimbawa, katatapos lang sa fever, diyan na umulan. Pwede na natin isunod yun. Then, okay, ito yung sitwasyon na talagang wala pang guhit pero patigas pa rin, patigas na yung kanyang konkreto. Paano mo tatakpan pag ganito, pag inabot ka ng ulan? So ito yung mga iniiwasan natin na maulan. Pero maiwasan natin na malaki yung damage nito sa pamamagitan ng pagtatakip. Pero yung iba kasi na na magtakip kasi nga ang nila gumagasgas yung pantakip nila pag sila nagtatakip. Ibig sabihin kung may guhit na yan, mabubura. Dito, didikit lang yung kanilang pantakip. So paano ba yung paraan para hindi siya didikit? So yan guys ang ating pag-uusapan.